sa wakas nakarating na kami ng Katiklan. Time check 9:20 3. Time check 3:30 na ng umaga kami nakarating dito sa may pantalan ng Katiklan. Grabing lakas ng alon. Hilong-hilo tong aming dalawang alaga. Ano, let's go na? Oh? Ano nangyari kay Mikoy? Kinulong ka Mikoy, kawawa naman. Si Paskas kasi ayaw doon sa loob. Bawal sila doon sa loob. Mabuti na lang talaga bumili tayo ng cage. Sumuka ka din, ha? Magkano ka na yung white flower? Alon, grabe. Ito pala yung nahanap namin hotel po dito sa may Katiklan. Bali, 12 hours is 2,400. Maganda, along the way malawak po yung parking, very presentable din. Ito yung mga rooms at dito yung room natin. Yun. So double deck lang siya, dalawa. Tapos may CR na rin. Ka-aircon. Busy ka na? Papak ka na? Yes, Going we're to... going to Boracay. And Mikoy, how are you Mikoy? Nahilo ka? Ito yung sinasabi kong cage na nabili namin sa Kalapan. Ayan. 890. 16 by 24. Dalawa na sila dyan. Kasi sa Pascat, bawal yung walang cage. Tapos may TV na rin siya. May maliit na table, aircon, at saka yung CR. Malinis. Yan, eksakto. Eksakto lang sa naghahanap ng hindi siya pricey. Maganda siya. Busy na si Kenneth magpapak sa si Mika. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood. At sa muli, abangan po ninyo yung patuloy-tuloy naming pagta-travel going to somewhere in the Philippines. Goodbye! Once again, good morning! Guys, nandito na tayo sa Katiklan with my wife at saka si Mika and Kenneth. Tapos yung dalawa naming aso, si Mikoy at saka si Mego. Pasensya na kayo, medyo maingay yung alon. So, di ko pala nakuhanan ng video yung pagbaba namin dito ng madaling araw. Dumating kami kasi dito sa Katiklan around 3 AM na ng umaga. So, pagbaba namin, dahil napakalakas talaga yung alon, eto makikita nyo, matutunghayan nyo yung lakas ng alon yung nandito sa aking likuran. Dito mismo sa Katiklan kung saan ako ngayon nakatayo. So, yung sa likuran ko, yun na po yung pier dito. Yan, nakikita niyo po yung Starlight Ferries ngayon na kasalukuyang nagbaba na yung mga pasahero nila. So yung pala namin, travel time namin galing ng Quezon City, bali alas 4 AM po. So dumating kami sa Batangas mga 7:30. Bali yung gas namin from Ibardolasa sa may Petro, bali 2,200. So until now meron pa 3/4 pa yung yung gas namin. So gawin dito sa may Kalapan, medyo mahal po kasi yung ayun, may airline yung dito malapit lang yung yung airport. Sa likuran ko lang dito sa may kabila. Ang lakas ng hangin.
alam kung ano yung sinasabi ko kanina, kalimutan ko na. So yung gas namin is 2002 yung full tank namin doon sa may Kamuning going Batangas. So nandito, dumating na kami dito sa may Katiklan. Hanggang ngayon hindi pa kami naggagas. Bali 3 AM nandito na kami dumating, tapos dumiretso na kami dito sa ENS Hotel and Residence. So dito kami natulog sa halagang 2,004 yung room namin. Bali dalawang double deck, isa-isa lang. So kasama na yung yung dalawa naming aso. At ito, nagulat ako paggising ko. Ito na yung sa aking likuran. Lakas ng hangin at alon. Ayan, with regards sa alon. Kagabi, talagang hilong-hilo ako. Di ko nakuhanan ng maayos yung loob ng sinakyan naming paskat from Bulalakaw to Katiklan dahil ang lakas po ng alon. Kung first time kang sasakay ng Roro, di ko lang alam, baka masuka-suka. Galing namin sa Batangas. Ito guys, yung tatandaan ninyo. Simpleng reminder sa ating na pet lover talaga. Mas maganda ang advice sa amin sa Bureau of Animal Industry sa may Batangas po. Ang sabi po sa amin, mas maganda talaga mag-register po tayo doon sa portal ng Bureau of Animal Industry kasi marirelease po yun through online. Ipapasa nila sa atin, i-apply mo through online din. 10 days, 8 days or 7 days saka natin makukuha yon para iwas po yung abala pagdating natin dito sa Batangas Port. Kasi sa amin nangyari, bali na delay kami almost 2 hours dahil sa pagpipill up, pagre-register ulit doon sa Batangas. So yun yung isang hassle sa amin, kaya medyo tagal lang kami nakarating, ginabi kami dito sa sa pagdating dito sa may nearby lang kami dito sa ENS Hotel and Residence. So dito po kami natulog sa hotel with my family. Yan yung runway ng airline, Katiklan Airport. So yun, bali ang SUV sa Montenegro is 3 to 40 yung ticket namin, plus yung passenger po dito is 528 lang. Ganun lang yung libre po yung yung driver. At eto pala, take note din pag patungkol pa sa ating mga aso, mas better talaga po na magdala kayo ng cage. Dahil kung fast cut po yung masasakyan ninyo, hindi po nila inaalaw yung aso without cage. Dapat nakalagay po sa cage yung aso, yung sa kulungan, tapos ilagay sa tamang lugar doon sa loob ng fast cut. Yun pa yung pagkakaiba nila. Starlight at saka fast cut, gano'n yata. Yung Montenegro, hindi naman kailangan yung may cage. So inantay namin yung Montenegro. So pagtawid namin ng Batangas, wala kaming cage. Bumili na lang kami dito sa may gawing Halapan na pagbaba namin sa port. Doon ako bumili ng cage kasi kailangan talaga yung yung cage pagdating dito sa gaya nangyari sa amin sa Rojas pala mga guys. Pagdating namin ng Rojas, walang ito nakakagulat. Isang barko lang daw yung available na na going Katiklan. So pagdating namin doon ng mga 5:30 ganon, kasi tinakbo namin from Calapan to Rojas is 2 hours lang yung land travel namin. Pagdating namin ng Rojas, wala kaming mabilhang ticket. So yun yung nagiging problema namin, at nagpapasalamat pala ako kay Will, shoutout po sa iyo, dahil siya yung tumulong sa amin kung paano kami napunta ng Bulalakaw at nakakuha ng ticket. At yung ticket namin going Katiklan ay 10 PM na po. So na-delay po kami. So from Katiklan, ang ticket naman doon sa Katiklan is 6,900 plus yung yung binayaran namin sa SUV.
And then yung passenger is ang binayaran ko lang naman doon is 1,471. Dalawa na po yun. Libre po yung dalawa, driver at saka kahalili niya kung meron. Pagdating po doon sa Bulalakaw going to Katiklan. So, ito, ang daming dito lang pagdating po sa Bulalakaw Port, ayan po, 100 po yung parking fee doon, tapos yung sinasabi nilang entries, yun lang naman yung terminal fee, yun lang naman po yung babayaran. So, maraming salamat sa panonood niyo sa ating Monte Anda. Nandito na tayo ngayon sa Katiklan for the first time lang talaga. Ito, itutur ko kayo yung tiniraan namin dito sa ENS. Ito yung kagandahan dito sa may ENS dahil malawak po yung parking. Ito si Jordan. Yan yung Katiklan Airport. Yan si Kenneth. Shout out pala sa taga Dubai, si Jeffy Atabay and Revi Atabay. Maraming salamat sa pagpayag kay Kenneth na kahalili kong driver going to aming destination. Abangan nyo po yung aming paglalakbay, mahaba-haba pa. Ayun po yung ES Hotel and Residence po. Ito yan. So yung front page niya, simple lang, pagpasok mo dito. Ang kagandahan kasi nito mga boss yan, safe po yung sasakyan ninyo pagpasok dito. Ito ang luwag. Yan. Tapos during night time kasi dito, meron silang mga event place. Ayan, kung gusto mong magwalwal, nandun sa taas meron ko yan. So dito yung mga rooms, yan, pwede tayong magrenta yan. Good morning! Andito na kami sa may Katiklan with Kenneth from Tuigaraw. Ayan. Shoutout na kay Mama Papa. Shoutout po sa mga taga Dubai dyan. Welcome to Katiklan. At ganoon din po sa mga taga region to. Shoutout po sila dyan. Bangayan Family, kay Leslie at saka si Bali. Yan, shoutout po sa inyo. Ormanita Family, Pastor Freddy and Shelvin and Family. Sa Abado Family, Joy and Jeff. Dito na kami weekend sa Tuigaraw. Ay Bing, pa ba? Tangilan family po. Tangilan family. Diyan po sa sa Kamasi at saka diyan po sa may Kalamba. Mr. and Mrs. Joseph Tangilan and Eileen Tangilan. Bansor Manita, hello, shout out po dyan. Sa may kawayan po lahat, shout out din kay Mr. and Mrs. Franny Agatep and Esther Agatep. Si Tiffany, shout out sa inyo lahat. Diyan din talaga diyan sa Kamuning baka magtatampo Mr. and Mrs. Jovin Doktora and Jean Doktora. Si BR. Ano na? Hello, good morning. Good morning everyone. Today is Monday. Bali dito na kami sa may Katiklan. Kami Inday with my two dogs, Mego and Mikoy. Thank you Lord, thank you. Ikaw ang sabi. Thank you for the moment. This is a good moment and memories to us. Ito bali kagabi lang kami dumating dito. Yan, sarap dito sa may tabi ng dagat. Ito yung gustong-gusto ko talaga na fresh air from the ocean. From the ocean, fresh air. Ganda talaga. Nandito kami ngayon sa Katiklan. Ayan, malapit tayo yung na pinamaanan. Ayan yung pier. Dito lang kami sa pier na
tatanggalan muna natin ng asin. Kasi nung nag-part tayo doon sa ENS, yung tubig alat napunta dito sa sasakyan. So kailangan kahit mawas out man lang yung asin. Tayo ng tricycle papuntang Tabon Park. Naiwan namin si Jordan yung sasakyan namin doon sa malapit na sa pier. Hindi na namin dinala dito sa may Tabon Park. Nag-tricycle na lang kami, bali 150 yung bayad. Sine? Registration area. Okay. Foreign ito sir, foreign. Hello, welcome to Boracay. Finally, nakarating tayo dito sa destination ng Boracay. Anong tawag nito? Waterboat? Taxi waterboat. Sige na. Explain na ako po ito. Ha? Pagkatapos natin sumakay ng tricycle, 150, sumakay naman tayo ng water taxi boat. Tapos sasakay na naman tayo ng another. Pahatid tayo dun sa ano. Tanong mo pa.